Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko
Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at sama-sama naman tayo ulit, mga kapatid, mga minamahal ko. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at inaanyahan ko po ang bawat isa sa atin na pagkaisahin natin ang ating mga puso upang maipo natin ang puso ng Panginoon sa umagang ito upang magiging karapat-dapat tayo sa gawain natin sa umagang ito. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Good morning po sa mga kapatiran natin dyan sa Baguio City, sa Pasay City, sa Bacoor, sa Las Piñas, sa La Union, sa Bohol, sa Negros Occidental at sa lahat po ng sulok ng ating bansa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At sabi ko nga po, ay ngayong araw na ito ay ginawa ng Diyos upang sama-sama tayo muli sa gawain na ito ng Christ-appointed and chosen community church. At sa umagang ito, mga minamahal ko, mga kapatid ko, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos at inaanyahan ko po ang bawat isa sa atin na buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Luke, chapter 14, verse 16 to 23. Lucas, chapter 14, verse 16 to 23. Babasahin ko na po, sabi dito, sa gayon ay sinabi niya sa kanya, isang di kilalang lalaki ang naghanda ng malaking hapunan at nag-anyaya ng marami, at sinugo ng kanyang lingkod sa panahon ng hapunan upang sabihin sa kanila na mga inanyahan, alik kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay, gayon ay handa niyo. At silang lahat ay nag-iisang pagsang-ayon, ay nagsimulang gumawa ng dahilan. Ang una ay nagsabi sa kanya, ako ay nakabili ng isang perasong lupa at kailangan ko puntahan, makita ito. Pinapakiusap ko sa iyo na ako ay pagpaumanhinan. At ang isa nagsabi, ako ay nakabili ng 5 makamatok na lalaking baka. At ako ay hahayo upang subukin sila. Pinapakiusap ko sa iyo na ako ay pagpaumanhinan. At isa ay nagsabi, ako ay kakasal sa aking asawa at sumakatuwid ay hindi ako makarating. Kaya ang lingkod na iyon ay dumating at binalita sa kanyang Panginoon ang mga bagay na ito. Sa gayon, ang pinuno ng bahay ay galit na nagsabi sa kanyang lingkod, lumabas ng madali sa lansangan at daan ng lungsod at dalhin dito ang mga mahihirap, ang mga lumpo, ang mga pilay, ang mga bulag. At sinabi ng lingkod ng Panginoon, ito ay natupad gaya ng inyong pinag-uutos. At gayon man, mayroong pang lugar. At sinabi ng Panginoon sa lingkod, lumabas sa mga lansangan ng bayan at mga bakod na halaman at pilitin silang pumasok upang ang aking bahay nawa ay mapuno. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos at patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat muli sa pribileyo at pagkakataon na kami po ay pinagsama-sama niyo sa oras na ito. Panginoon, narito ang inyong mga anak, patuloy na napakumbaba, humingi po ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, linisin niyo po ang aming mga puso, magiging karapat-dapat kami, Panginoon, sa gawain namin sa umaga nito. Panginoon, nanyahan namin ang iyong banal na Espiritu. Patuloy kayo po ang manguna at maghari. Bigyan niyo kami ng katalinuhan, kaunawaan sa inyong mga salita na aming pag-aralan sa umaga nito. At nawa po, Panginoon, maipo namin ang iyong puso at mapadamham sa amin, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan at pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon at pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na iyong anak at aming kapagligtas. Amen, Amen, at Amen. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord.
Kumusta na po kayo? I believe na ang Diyos natin ay mabuti at tapat sa bawat isa sa atin despite na merong mga kahirapan sa paligiran natin. Dahil nasa pandemic pa rin po tayo, ngunit ang totoo, ang Diyos po ay hindi niya tayo iniiwanan, pinapabayaan sa anumang laban ng ating mga buhay. Kaya manatili lang tayo po, no? Na sa ating panampalataya, magtitiwala lang tayo sa Panginoon dahil siya ay makapangyarihan at siya ang gumawa ng langit at lupa at He is still in control of everything dahil siya po ay nakaupo pa doon sa kanyang trono. So muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa ating pag-aaral ay kinuha natin sa Book of Luke, chapter 14, verse 16 to 23. At mga minamahal, mga kapatid ko, ang pamagat po ng ating aralin sa umagang ito, it is go time. It is go time. Mga minamahal, mga kapatid ko, iniisip ko na medyo kikilitiin ko kayo, no? Sa mensahe na maririnig nyo sa umagang ito. Pag sinabi ko siguro sa inyo na sasabihin ko, it is time to go. No? Oras na para umalis. Ngunit ako po ay natatakot na kayo po ay tumayo at umalis nga. But anyway, mga minamahal, mga kapatid ko, isang bagay na tiyak sa umagang ito ay yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa panahon ngayon ay naabot na natin, no, yung pinaka-peak, no, ng ating buhay na despite na merong kahirapan, merong mga nakabilisaan o maraming bagay na dumating sa ating mga buhay, still ay we survive. Survivor ang bawat isa sa atin. As a church, bilang eklesia sa mundong ito, ang CACC ay patuloy po tayo, no, na gumagawa ng mga bagay-bagay para sa ating ministry at sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Minsan, parang pakiramdam natin na tayo po ay huminto sandali. Ngunit, sa ating paghinto ay umuhugot lang tayo ng kalakasan, umuhugot lang tayo ng karunungan, umuhugot lang tayo ng mga bagay-bagay sa Panginoon. Dahil alam natin, without God, hindi natin makakaya ang nilalakaran natin dito sa mundo. Sometimes, mga minamahal, mga kapatid ko, hindi maiwasan na tayo po ay tumitingin sa kanan, tumitingin sa kaliwa. Ngunit, sa buhay natin, patuloy natin i-consider na ang kalooban ng Diyos ang patuloy na manguna at maghari sa ating mga buhay. Now we cannot just sit. Hindi lang tayo dapat na umupo at tayo po ay kumpiyansa sa ating mga sarili at tayo po ay nagiging tamad. Pagdating natin doon sa kaligitnaan na tayo po ay nahihirapan na. But yung challenge at ang salita ng Diyos ay sabi niya, go. Patuloy natin ipidal, no? Yung ating pagtakbo sa mundong ito at sabihin natin sa ating mga sarili, it is go time. It is go time, mga minamahal, mga kapatid ko. Sabi sa Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost.
At sabi niya pa sa Mark 16:15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. At sabi niya pa sa Psalms 126:6, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Nothing happen until we go. At sabi niya pa sa Acts 5:20, go, stand and speak in the temple to the people of the words of life. Ang Panginoong Yesus, sabi niya, sinabi niya yung mga salitang ito at ginawa niya pa, mga minamahal. At sabi niya pa sa Mark 1:38, and he said unto them, let us go into the next town, that I may preach there also. For therefore came I forth. At sa Mark 5:19, Jesus cast demon out of demon. I made Jesus cast demon out of men. Sabi niya doon sa tao, go home to thy friend and tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee. At sabi niya pa sa Matthew 13:3, and he spoke many things unto them in parable, saying, behold, a sower went forth to sow. Mga minamahal, mga kapatid ko, let us went, many of us used to be in the habit of witnessing, but get up and go down, got up and went. Ito po, nung hindi pa po nagkaroon ng pandemic, ito po yung daily living natin na tayo po ay umahayo, nag-witness tayo sa sanlibutan about the goodness of the Lord and the salvation that come from our Lord Jesus Christ. Ito po isang bagay na ginagawa natin at naniwala ako ang Panginoon patuloy niya sinasabi sa bawat isa sa atin na tayo po ay umayo patuloy. In season and out of season, dapat po ginagawa natin ang ating responsibilidad bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos. May isang kwento I heard about na nangyari sa isang football game. At ito po yung paglalaro nila ng football ay doon po sa hometown ginawa. So the people there are yelling, shouting, no, nag-cheer sila sa kanilang mga kababayan na naglalaro sa football. At everybody is shouting and cheering. But yung visiting na opponent nila ay lumamang na sa score. So someone in the sideline ay sumisigaw. Sabi niya, bigay mo yung bola kay Calhoun. No? Bigay mo yung bola kay Calhoun. Pero patuloy pa rin naglalaro itong mga manlalaro ng football na nakatira doon sa town na yun. And again, yung kanilang opponent ay nananaig pa rin kasi patuloy nag-i-score at parang matatalo na sila, no, sa game na yun. Then again, someone in the crowd ay patuloy na sumisigaw at ang lahat na ay sumisigaw. Sabi, ibigay mo ang bola kay Calhoun. No, it happened, yan po ay 2 or 3 times. At ang pamilyar na sigaw pag rin ay
sumisigaw na, ibigay mo ang bola kay Calhoun, ibigay niyo ang bola kay Calhoun. No? At maya-maya ay sumigaw, no? Yung naglalaro doon, no? Sabi niya, pero si Calhoun ayaw niya tanggapin ang bola. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, sigaw ng sigaw na ibigay ang bola kay Calhoun, pero itong bibigyan ng bola, ayaw naman pala magtanggap ng bola. Kaya mga minamahal, mga kapatid ko, ako'y natatakot. Ako'y takot na takot. Kung ito po ay mangyayari sa maraming mga Kristiyano, no? Even so sa salukuyan. May mga taong, even mga Kristiyano, ayaw nila dalhin ang bola ng Ebanghelyo. Kailangan nila marinig yung iyak ng yung mga tao at ang mga kaluluwa doon sa langit na bayan na sumisigaw para sa kanila. That great cloud of witnesses in the grandstand of glory, no? Urging us to run. Na tayo po ay inaatasan doon sa nag-share sa atin doon sa langit na bayan na tayo ay tumakbo. Doon sa takbuhin. At bago tayo umalis dito sa mundong ito. May mga tao na gusto pa nila makarinig ng boses ng ating coach doon sa langit na bayan, which is ang ating Panginoong Jesus. So, ang tanong lang, mga minamahal, mga kapatid, naririnig ba natin ang kanyang sigaw sa bawat isa sa atin? Naririnig mo ba ang sigaw ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin? Sabi sa Luke 10:1-3, the Lord sent them 2 by 2 before His face into every city and every place whither He Himself would come. Therefore said He unto them, the harvest is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of harvest that He would send forth laborer into His harvest. Go your ways, behold, I send you forth as lamb among wolves. So you see, mga kapatid, tayo po inatasan ng Panginoon na umayo. Sabi niya pa sa John 15:16, this is to po yung life verse ng sa ACC, ye have not chosen me, but I have chosen you. I ordain you that ye should go bring and forth fruit. Hindi lang po tayo pinili ng Diyos. No, pinili niya tayo, inordain pa tayo na tayo po ay magdadala ng kaluluwa. So last time po ng ating aralin ay patungkol kung paano tayo makabingwit ng kaluluwa. Kaluluwa ang importante po sa Panginoon na may dala tayo, may ma-account sa ating mga pangalan, na may mga kaluluwa tayong nadala sa paanan ng Panginoon. Sabi niya pa sa Luke 15:4, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness, and go after which is lost until he find it? No, Panginoon is concerned to the one who is lost than the 99. That's why we are being commissioned by the Lord to look up for every soul. Kahit isa po, mga minamahal. Sa ating
core value ay isa lang ako ang kaluluwa na hiningi natin. Each one disciple one. Yan lang po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. But nakakalungkot kasi some of us hindi pa nakakuha kahit isang kaluluwa. Within a year that you are being a Christian, how many soul na nadala nyo sa Panginoon? Sometimes we are guilty of this kasi kumpiyansa na tayo sa sarili natin na nakaupo lang tayo sa four corner ng ating iglesia. Hayaan mo na si pastor. Siya lang naman ang may love gift dito. Kaya siya nang humayo. Hindi po, mga minamahal, at po tayo, we have the responsibility being the salt and light of this world. Sabi pa sa Romans 15:25, but now go unto Jerusalem to minister unto the saint. Sabi niya pa sa Galatians 2:9, we should go unto the heathen. Sa Acts 28:26, go unto these people, say, hearing ye shall hear. At sa Acts 8:29, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. And finally, mga minamahal, mga kapatid ko, tingnan natin dito. Dito sa talata na ito sa Luke 21-23. Kayang lingkod, yun ay dumating, ibinalita sa kanya ng Panginoon. Ang mga bagay na ito sa gayon ng pinuno ng bahay ay galit na nagsabi sa kanyang lingkod. Lumabas ng madali sa lansangan at daan ng lungsod at dalhin dito ang mga mahihirap at mga lumpo at mga pilay, ang mga bulag. At sinabi ng lingkod ng Panginoon, ito ay natupad na. Gaya ng iyong pinag-uutos, gayon man mayroong pang lugar. At sinabi ng Panginoon sa lingkod, lumabas sa mga lansangan ng bayan, mga bakod na halaman, pilitin silang pumasok upang ang aking bahay nawa ay mapuno. In most cases, the word, yung salita ay was being translated, mga minamahal. Go, umayo, lumabas ka. Go is in what? Is called the present progressive tense. Ibig sabihin, literally, as you are going. Literally, dapat tumayo ang bawat isa sa atin. Bakit? Why did God leave us here? Instead of whisking us away at salvation? Mga minamahal, mga kapatid, iniwan tayo dito ng Panginoon upang gawin natin yung kanyang pinag-uutos, yung kanyang order na to take as many with us as possible. To take as many of us as possible. So it is go time. Ito ng panahon para humayo. It is time to stop sitting. No, ito ay panahon na huwag na tayong umupo. At tayo po ay kumilos, magtrabaho na. We have got great things going here sa iglesia natin, sa Ecclesia. And it is high time na ma-share natin ito sa ating mga community, sa ating city, at sa buong bansa, at sa buong mundo. Mga minamahal, mga kapatid ko, let me ask you, tatanungin ko kayo, ang layunin ba ng fire department ay para lang po, no? Itago yung mga truck, pakintabin, yung kanilang mga uniform, magiging net? Or ang layunin ba ng fire department ay para tumupok ng apoy?
there is surely need for both. No? Kailangan na i-prepare yung truck, i-prepare yung kanilang sarili, at sila itutupok being a fireman, tutupok na mga nasusunod. Kaya, there is surely need for both. There must be a balance. May balanse po between yung pag-abot ng kaluluwa at yung ating pagmamahal sa bawat mga santo, sa bawat mga tao. But to forsake one for the other must be displeasing to the Lord. Wala dapat tayong kinikilingan, wala tayong pinipili. Mahirap, mayaman, no? Mabaho, mabango, ay kailangan natin umayo at magayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Let us go. I-invite natin sila. No? Kung balikan natin yung talata, sabi sa verse 16, no? Sabi sa verse 16, sa gayon ay sinabi niya sa kanya, isang di kilalang lalaki ang naganda, malaking hapunan at nag-anyaya ng marami. No? A certain man ay nagdao siya ng malaking hapunan. At inanyaya niya po yung maraming tao. At sabi niya, let us go. Sabi niya, kunin natin sila. At lumabas tayo kung saan sila at dali natin sila kung asan man sila. Pero ang tanong, saan natin kukunin? Sabi sa verse 12 and 13, sa kayo sinabi rin sa kanya na nag-aanyaya sa kanya kapag ikaw ay naghahanda ng isang kainan sa umaga, isang hapunan, huwag mong tawagin ng iyong mga kaibigan, ni iyong mga kapatid, ni iyong mga kamag-anak, ni iyong mga mayayamang kapitbahay, na baka sila rin ay anyahan kang muli at isang kabayaran na magawa sa iyo. Datapwat kapag ikaw ay naghanda ng isang piging, ay tawagin ang mga mahihirap, ang mga lumpo, ang mga pilay at mga bulag. Talon po tayo sa 21, kaya ang lingkod na yan ay dumating at binalita sa kanyang Panginoon ang mga bagay na ito. Sa gayon, ang pinuno ng bahay ay galit na nagsabi sa kanyang lingkod, lumabas ng madali sa mga lansangan at daan ng lungsod at dalhin dito ang mga mahihirap, ang mga lumpo at mga pilay at mga bulag. No? So, sino bang imbitahan natin? But whom shall we get? Maybe yung mga mahihirap na tao, katulad ni Bartimaeus. The rich people like Zacchaeus. Yung religyoso na tao, katulad ni Nicodemus. O yung may mga sakit na mga tao, katulad ng isang impotent man. Yung mga masasamang tao, katulad ng babae doon sa balon, nakausap ng Panginoong Jesus, o maaari, yung mga itim na mga na tao, katulad ng mga ng Ethiopian eunuch, o kaya yung mga working people, katulad ni James and John, kasi busy sila sa pangingisda. No? O yung kaya yung mga political leaders, katulad ni Cornelius, o kaya yung mga tao na nasa sosyedad, yung mga sosyal na mga tao, katulad ni Lydia, kasi businesswoman, nagtinda siya ng mga purple na na mga tela. O kaya yung mga maliliit na mga bata na kausap ng Panginoong Jesus doon sa Matthew 19:14. So mga minamahal, mga kapatid ko, makikita natin that the very occasion of the parable ay ang Panginoong Jesus
ay nakikikain doon sa kaligitnaan ng mga makasalanan. May isang kwento patungkol sa isang bata. Nangyari sa England. Dumating sa kanilang bahay, tumatakbo. Galing sa church. At sigaw siya ng sigaw. Sabi niya, Mami, my name is in the Bible. My name is in the Bible. Ulit-ulit niya sinasabi, Mami, my name is in the Bible. At ang kanyang ina ay sumagot sa kanya, sabi niya, Edith, honey, your name is not in the Bible. Ngunit itong batang babae na ito ay very persistent at he persisted to his mother. At sabi niya, Yes, Mami. Yes, Mami. Sabi po ni pastor kanina, Jesus received sinner and Edith with him. Narinig ko sa kay pastor kanina, Mami, sabi niya, Jesus received sinners and Edith with him. Isang papapagpala po, It is a blessing pag nalalaman natin na hindi lang pala yung pangalan ni Edith ay nasa Biblia. Karamihan, marami sa atin na ang mga pangalan natin ay kinuha sa Biblia. But so is you and mine. Ang bawat isa sa atin ay ang pangalan natin sa Biblia kung tayo po ay ligtas. Kasi remember, nakatala ang ating pangalan doon sa talaan ng aklat ng buhay. So when we are saved, ang ating pangalan ay nasa Bible. Nakatala na doon sa aklat ng buhay. Nowhere does the Bible command the lost to come to church. Mga minamahal, ang katotohanan na hindi inuutusan ang Biblia na ang mga naliligaw ay pumunta sa church. Kaya tayo po bilang manampalataya ay inatasan na humayo. We are to go at dalhin natin sila sa loob ng iglesia. Where should we go to invite them? Saan ba tayo pupunta para ma-invite natin sila? Sabi ng Panginoong Yesus, into all the world. Sa bawat sulok ng mundo. At sinabi niya pa, into the street. Sa bawat kalye. Sa bawat gelera ng kalye. Sa verse 21 na binasa natin. Into the highways and hedges. Ang Panginoon, God is leading us to the thirsty. Yung mga nauuhaw, dapat doon tayo papunta, inaanap natin. At interesado tayo na maraming mga tao. Kasi sabi nasa natin, yung anihan ay handa na at hinog na. So, una sabi niya, let us go and invite them. Pangalawa, let us go and instruct them. Hindi lang natin sila i-invite, kundi bigyan pa natin sila ng mga instruction na nagmumula sa Panginoon. Ang Panginoong Yesus, sabi niya, turuan natin sila na they will observe all things whatsoever. Sabi ng Panginoon, I have commanded you. Sa Matthew 28:21. So you see, after na ma-invite natin ang mga tao na pumasok sa ating iglesia, kailangan natin bigyan sila ng mga instruction. Ang ibig sabihin, i-disciple natin sila.
That is called discipleship. Training. Train natin sila, tinuturuan natin sila, no? Na once na na-invite natin sila na pumasok. No? Kasi sabi, di ba, each one disciple one. No? This is one of mentoring, not just classes and preaching session in a crowd. So, una, invite natin sila to go in. Pangalawa, ibigyan natin sila ng instruction. Pangatlo, let us go and inspire them. No? There is a need for Christians to be alive, alert, and awake. No? No? Kanta yun no? Alive, alert, and awake. Kailangan buhay at alerto at gising. There is a tremendous need for zeal inspiration. Dapat selos tayo sa ating ministry, sa ating paglilingkod sa Panginoon. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, ang mensahe ay so exciting. No? There is no place like this place anywhere near this place. So this must be the place. This is the greatest business in the entire world. Yung business ng Panginoon na maraming mga tao will enter here like a cold fish. All of the strength drained from them. They carry a prone on the face, walk and hide, stoop. The way of the burden is obvious. When they come to church, we need to charge their batteries. No, so you see, mga minamahal, mga kapatid, maybe low-bat yung mga nyanya natin. Mayroong problema, mayroong siliranin, mayroong kabilisaan, may burden nang pumasok sila sa ating iglesia. We need to charge their batteries. Kailangan natin palabasin yung volcano out of them. Na mag-erupt sila na ang kanilang panampalataya ay maningas at lalakas at sasabog para sa pangalan ng Panginoong Jesus. So you see, hindi ba tayo magiging excited pag ganito ang sitwasyon? There is a great need to get people fired up and filled up. No, may kailangan natin na apuyin at punuin ng enthusiasm ang tao for God. At marami sa atin ang maliligtas at ang kanilang buhay ay magkaroon ng pagbabago. Wow! Praise the Lord! And we all be all the more excited when that happened. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, kung yun po ay ginagawa natin na let us go and invite them, let us go and instruct them, let us go and inspire them, and pang-apat po, let us go and involve them. Once na ang mga tao na ito ay na-invite natin to come to Christ, binigyan natin sila ng instruction in the ways of the Lord, at binigyan natin sila ng inspirasyon to do the work of God. Mga minamahal, mga kapatid ko, it is time na i-involve natin sila. No, naalala ko noon na maraming tao na naging Kristiyano ako, pero gusto ko lang nakaupo ako, nakikinig lang ako. Kung baga, tagabutas lang po ng upuan. I don't want myself to be involved in the ministry. Basta every Sunday ay nandoon ako, nagtatize ako, nag-offering ako. But
hindi po ako nag-i-involve sa ministry. But being their mentor, kailangan natin po na i-involve sila sa gawain. Hindi lang po yung pastor, hindi lang po yung mga workers, kundi all of us must be involved in the ministry for the glory of God. You will be assimilated. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa sa atin. Kailangan natin yung mga nagtuturo sa mga kabataan natin, sa ating mga youth, even maging leader para po sa ating mga adult, o sa bawat ministry, sa bawat mag-asawa ay may nagtuturo upang yung relasyon ay mas lalong maganda sa araw-araw. Ngunit, ito po ay isang malaking problema, mga minamahal. Kaya, kailangan natin gawin ito na sama-sama sa kasalukuyan. Nang bawat isa sa atin mag-isip para po yung expansion o yung ating ministry po ay hindi matigil. We need someone to stand in the gap between the people of the land and between the people sa ating iglesia. And it will take many of you stepping up to the place to do it right. The Lord is looking for a warm hand underneath. He can place young chick to grow. Kailangan niya ng Panginoon na merong mag-go forward for the ministry upang ang ministry na ito hindi matigil. So you see, itong yung nanay ng mga manok ay habang baby pa yung kanya mga chicks ay nalagaan niya. Ganun tayo dapat nilalagaan natin ang bawat isa sa atin. Ini-stretch natin yung ating mga sarili, ating mga kamay, ang ating mga personal na buhay to the max na magawa natin yung excellent, that we are very skilled, very well trained tayo, at ini-extend natin yung ating paggawa sa kapwa natin, lalong-lalo na po sa ating iglesia. So, mga minamahal, mga kapatid ko, hindi ka ba na-excite? Hindi ka ba excited na gumawa para sa Panginoon? Be praying about where God could see you and be expecting the great things God in store? No more church as usual. Kaya sabi ng Panginoon, ang challenge sa bawat isa sa atin, it is go time. It is go time. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, put me in a coach. Ako po ay handang-handa na upang maglingkod sa iyo. Ako ay handang-handa na para humayo at sabihin sa mga tao, sa mga minamahal ko, ang ebanghelyo ng kaligtasan. May isang kwento, recently, na nabasa ko sa isang tribo doon po sa South American jungle na natututo na yung isang dahon doon sa gubat ay sabi-sabi na meron daw siyang extra energy na nagbibigay ng lakas at higit sa lahat, hindi sila magugutom pag kinakain nila itong
dahon na ito. So itong mga katutubo ay nagsimula na kumain regularly, kain sila ng leaves na ito, at parang nakitaan sila na sila po ay malakas at energetic. At nakakaya rin nila na hindi kumain, hindi sila nagugutom. Ngunit a few days later, yung iba sa kanila ay namatay. So, there's someone investigate sa kaso na ito at naayag sa kanila na ang mga namatay na ito ng mga katutubo ay namatay sa gutom. Yung dahon na kanilang kinakain araw-araw ay serve to them as tranquilizer. They tranquilize them and trick them. Ay sila po ay na trick sila, nalinlang na itong dahon na ito ay mayroong drugs na magkaroon sila ng lakas. So it is quite obvious sa buhay natin bilang manampalataya na ang ating kaaway, si Taning, has a great success na makakuha niya yung mga Kristiyano na magiging kampante, na magiging perfectly satisfied with the humdrum routine, at parang routine nga, yung tulad pinito ko sa inyo noon na ako, nag-church, umuupo, nakikinig, ganun lang, routine lang na pumunta sa church, taking part in the formalities, nandoon ka kasi parang formal lang, nandoon ka sa service, at dinadala mo yung function mo, social ministry, akala natin kung nandoon tayo lagi, nandiyan lang tayo, pero hindi naman tayo na-involved, akala natin ay nakakabigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. Ngunit ang katotohanan na nakakalungkot ay masasabi na tayo po ay patay sa ating pananampalataya. That we are spiritually dead. Kasi routine lang yun ang natin, wala sa puso. Yung ating ginagawa. Surely the only answer is to get back to the basic. So kung ganun po yung trato natin, mga minamahal, mga kapatid, maaari sabi ni Apostle Paul ay balik tayo doon sa basic ng ating pananampalataya. Let us go back kung saan tayo nagsimula. Kung paano tayo nagiging mainit, maapoy, yung ating paglilingkod sa Panginoon. At paningasin natin yung ating pananampalataya sa ating mga buhay. At after that, ay lalabas tayo, it's go time, upang i-carry out natin yung gawain ng Panginoon, yung Great Commission na sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, being the salt and light of this world, na yung asin natin, yung ilaw natin, ay paliwanagin natin, at yung asin ay malalasahan ng mundoing ito dahil po tayo po ay umayo at nagayag tayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa sangkatauhan. So you see, mga minamahal, it is go time. Yung anihin ay handa na. Inog na ang anihin sa kapaligiran natin. Pero sad to say, kukunti ang manggagawa. So sa oras na ito, ang challenge sa bawat isa sa atin, na umayo tayo at ihayag natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan
sa sangkatauhan. Nakakalungkot, mga minamahal, mga kapatid ko. Some of us here do not need to go until you come. Hindi tayo humayo kasi iniisip natin that there is someone will do that. Pero hindi tayo libre, all of us. Bata, youth, young people, young adult, o yung may pamilya na we need to go out. We need to do the Great Commission. Sabi ng Panginoon, saan? Saan natin makakakuha ng kaluluwa? Sa lahat ng sulok ng mundo. Mayaman, mahirap, puti, itim, anumang klase ng tao, masama, mabuti, kailangan natin ipuin ang kanilang buhay upang pumasok sila sa kaharian ng Diyos. Come to the Lord if you need to be saved. Come back to the Lord if you have gotten away and come back to the God house today. If you need to be saved, come to the Lord and ask His forgiveness and accept Him as your Lord and your Savior. Kung nakakalimutan mo ang Panginoon sa buhay mo, dahil mabuti ang sitwasyon mo ngayon, it's time to come back to God. It's time to come back to God's house today. It's time to come back to the house of God during Sunday, during Wednesday, in all the weeks, in all the months, and all the years. It's time to go back to the Lord. Just come, mga minamahal. Just come to the Lord and be prepared to go. Yun po ang challenge ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito po ang encouragement ng Panginoon sa bawat isa sa atin. It's go time. Go, go, go. Ang bawat isa sa atin, umayo. In good times and in bad times, dapat po ginagawa natin po ang responsibilidad natin sa Panginoon. The Lord is good. At nais ng Panginoon, malakaran natin ang journey natin, na dumating tayo doon sa dulo at maabot natin ang finish line ng ating buhay. Alam natin, ang buhay natin ay parang singaw na sandali narito at aalis rin. So make our time and effort worthy to the Lord. So this time, it is time to go. It is time to go. It is time to go. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan sa umaga na ito. Despite po, Panginoon, na merong pandemic sa kapaligiran namin, ngunit ang iyong mga salita po, Panginoon, at ang iyong prinsipyo ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. According to your word, Panginoon, inatasan niyo po ang bawat isa sa amin na humayo, Panginoon, sa bawat sulok ng mundo. So this time, O God, we ask and pray
that your Holy Spirit will guide us and protect us as we go out in this world, O God, at maraming mga kaluluwa umabot ng iyong mga salita. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming mga committee na makatanggap sa inyo. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming mga cities upang makatanggap ng inyong salita, O Panginoon. At binibless namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Na ang bansa namin, Panginoon, ay ang hari at Diyos ng aming bansa ay ang Panginoong Jesus. Oh God, thank you, O Lord, for the salvation. Thank you, O God, for the grace and your mercy that continue na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, O God, sa bawat pamilya po ng Christ-appointed and choosing community church. Salamat po, Panginoon, sa aming iglesia. Salamat po, Panginoon, sa aming senior pastor, kay Pastor Bud. Salamat po, Panginoon, sa bawat mga elders namin po, Panginoon, sa Baguio City at sa Pasay City. Thank you, O God. At sa oras na ito po, Panginoon, kung may nakita kang mga anak na mayroong suliranin, may kabalisaan, may sakit, o may pangangailangan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Touch them and heal them, O God. Make your word become their hope, O God. Salamat po, Panginoon, na patuloy yung kabutihan mo, ang katapatan mo, dumadaloy sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa oras na ito po, Panginoon, whatever the enemy had stolen from us, restore mo ito, Panginoon, physically, spiritually, mentally, financially po, Panginoon, ibalik mo ito po, Panginoon. Whatever in their hand, we're going to prosper in the name of Jesus. Any curse or negative words against them, I declare null and void in the name of Jesus. Pagpalain niyo po ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga negosyo. Pagpalain niyo rin po ang aming mga estudyante po, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga nagbabalak po, Panginoon, ng makapagsimula ng negosyo po, Panginoon. I-provide mo ang kanilang mga pangangailangan. Oh, hallelujah. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Siksik, liglig, at umaapaw sa pangalan ng Panginoong Jesus. Mga minamahal, mga kapatid ko, itaas natin ating kamay at tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you peace. And the Lord give you shalom, shalom, shalom. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Sapa po. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin at sa mga kapatid natin dyan po sa Baguio City. Hello po. Kumusta na kayo? Sa Pasay City. Kumusta na kayo? Sa Las Piñas, Bacoor, sa Bohol. Ay, kumusta na kayo? Sa Negros Occidental, sa La Union, kumusta na kayo? At sa lahat po ng sulok ng ating bansa. Even po sa ibayong dagat po ay nakarating itong ating gawain. So, salamat sa buhay po ninyo. At patuloy natin po na suportahan ang gawain natin. Every Sunday ay live pa rin po tayo. Hanggat wala po tayong permanenting venue na magdadaos tayo ng face-to-face na service. Thank you po sa mga kapatiran natin na patuloy nagbibigay na kanilang tithes and offering. Hindi ko man po kayo may isa-isa, but I believe that ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang gatikpala, ay sumasagana sa inyong lahat. No, yung ating prayer meeting every Wednesday pa rin, 8 p.m. pa rin. No? Thank you sa mga kasama natin na patuloy na nagsusupport po sa ating gawain.
So, praise the Lord. At binabati ko po yung mga nagdaraos ng kanilang birthday sa month of November. At mga happy anniversary po sa nagdadaos ng kanilang anniversary sa month of November. So, matatapos na po ang November. No, makikita niyo yung ating service po ay Christmas na po ang Espiritu. So, I hope po na ang Panginoon ay pagpalain ang bawat isa sa atin at maranasan natin yung spirit ng goodness, ang spirit of Christmas as we celebrating yung pagkapanakan ng Panginoon at ang mensahe ng kanyang kapanganakan para sa bawat isa sa atin. So, shalom na po at muli palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Isa pa po. Bye-bye na po. Shalom. Shalom. Bye-bye. See you next Sunday sa ating gawain. At prepare tayo po ng ating communion element kasi first Sunday of the month. Bye-bye na po.